Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? So ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Mayroon naman po tayong pag-uusapan ngayong araw. Ano itong balita na kung saan balita po ngayon na maugong na yung Trade Secretary na si Cristina Roque, okay, napabalita na paiimbestigahan ang mga opisyal ng Philippine Contractors Association Board o yung PICAB, na mainit, no, sa mga senador ngayon sa issue po ng flood control. Sa kabila ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Pero ang nakapagtataka ngayon ang tanong, dahil mayroon po pala itong kapatid, si Trade Secretary Cristina Roque. Okay? Ang klaruhin ko lang sa inyo ha, ang Trade Secretary or ang Department of Trade Secretary, ang industry natin, DTI, okay, si Cristina Roque. So ayon po sa balita, pinaiimbestigahan, okay, ni Cristina Roque ang mga opisyal ng Philippine Constructor Association Board o yung PICAB. Yung PICAB na yan, lumalabas po yan sa mga investigation na may kaugnayan po sa flood control anomaly. So pero may mga nasagap tayo mga kamunting tinig na balita na tinatanong din itong si Cristina, itong si Cristina Roque kung handa din ba siyang paimbestigahan ang kanyang kapatid o naimbestigahan na ba niya ang kanyang kapatid na kontraktor din pala, na kung saan itong kapatid itinakbo ang pera ng kliyente. Nag-guess po ninyo yung topic natin? Kasi lahat na ito sa gobyerno ngayon titingnan natin. Kasi masaya tong balita na to kasi sabi nga sa balita sa pangatlong pagkakataon, uulitin ko sa inyo na itong si Cristina Roque ay pinaiimbestigahan na yung mga opisyal ng Philippines Constructor Association Board. Pero mayroong malaking katanungan. Talaga ba na mag-iimbestiga ka din? Cristina Roque? So kung mag-iimbestiga ka, ang tanong dito ngayon, naimbestigahan mo na ba ang kapatid mo kung hindi mo pa napaimbestigahan? Bakit? Kasi yung kapatid mo, kontraktor din pala. Tapos ang ano dito, tinakbo mo ang pera ng kliyente. So yan po ang mga lumalabas ngayon na mga balita, mga kamunting tinig. Bigyan ko kayo ng highlight. So ayon po sa ating bubuit, yung ano pala, yung kapatid pala nito na ano pangalan nito? Dino Aldeguer. Yung kapatid po ni DTI Secretary na si Cristina Roque, na si Dino Aldeguer, has a decided case. Tinakbo niyang pera sa kontrata. Gets ninyo? So, sir, paano yan? So, wala po siyang lisensya. Correct? Pero nangungontrata siya. Ang kapatid niya na si Dino Aldeguer. So, hindi po maganda yun. Bawal yun. Ano ang lakas ng loob nitong si Dino Aldeguer na mangontrata na hindi naman pula siya lisensyado? So therefore, hindi siya member ng Philippine Contractors Association Board. Pero saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Dahil may nagreklamong kliyente. Bibigay ko sa inyo mamaya. May nagreklamong kliyente, no? Doon po sa kanilang transaksyon, itinakbo daw nitong si Dino Aldeguer ang pera. So, ibig sabihin, imposibleng hindi nakaabot ito sa tanggapan ni DTI Secretary Cristina Roque. O Cristina Roque, ang kapatid mo, nangungontrata na walang lisensya. Cristina Roque, busy ka sa pag-imbestiga. Ngayon lang. Ngayon ka lang nag-imbestiga. Litsugas naman, oo. Kung saan na nag-riot na sa Congress, nag-riot na sa Senado, may ICI na, litsugas naman, Department of Trade and Industry, Cristina Roque, ngayon ka pa magpaiimbestiga.
Di ba mutant and academic na yung pinagagawa mo? Kaya nga ang tanong ng taong bayan, mayroon pang mga taong bayan na hindi nakakaalam na yung kapatid mo pala ay nangungontrata na walang lisensya. So lalabas na kinukonsinti mo yung kapatid mo. Kinukonsinti mo siya bilang DTI secretary. Bago ka mag-imbestiga, okay man yan. Mag-imbestigahan mo yung opisyal ng Philippine Contractors Association Board. Pero ang tanong, naimbestigahan mo ba yung kapatid mo? Hindi mo ba alam kung ano yung mga activity ng kapatid mo na nung kontrata siya na wala siyang lisensya? To shed light, mga kamunting tinig, last August 15, mayroon pong balita sa Billionaire Channel. Ito po ang balita na kung saan once the dashing ace or DA of the De La Salle University Green Archer and later a crowd favorite in the PBA and MBA, so this former heartthrob swapped his jersey for a contractor. Grabe pala Ano pala to basketballista later favorite crowd. Naging PBA, NBA. But his toughest game these days aren't on the court. So they're in court. So, Bubbler said, itong si DA na pangalang Dino Aldeguer, ayan, landed a lucrative contract to build commercial spaces and dormitory, collected a hefty sum, and then nothing. Wala na. Basketballista. Ano pala to ng kwanto siya? De La Salle University Green Archer. Tapos later crowd favorite in the PBA and MBA. Hardcore pala to sa hardcore. So si Dino Aldeguer did not deliver in the clutch, no? Forcing the frustrated developer to take the dispute to arbitration. So in 2024, the Construction Industry Arbitration Commission ruled was in breach of contract and ordered him to return millions in reimbursement and damages. Lumabas itong balita na to August 15. Nakapost po ito sa The Billionaire Channel. So true to his never surrendered spirit, Dino Aldeguer fought the decision all the way to the Supreme Court only to lose with finality a few months ago. So dito kasi mga kamunting tinig, ipinagmamalaki. Ipinagmamalaki kasi ni DTI, Cristina Roque, secretary ng DTI, na pinaiimbestigahan niya. Pinaiimbestigahan niya ang what we call this Philippine Contractor Association Board officials. Pero mayroon ding mga nagreklamo na dapat unahin mo imbestigahan yung kapatid mo kasi nangungontrata ang kapatid mo na wala siyang lisensya. Nangungontrata ang kapatid mo na hindi naman siya qualified dapat mangontrata dahil wala naman siyang lisensya, at ito na nga nagkataon na maraming nagreklamo ngayon. Actually, reklamo siya sa korte dahil tinakasan niya, nilayasan niya, hindi niya sinipot, hindi niya tinupad kung ano po ang mga nakalagay sa kontrata between sa kanyang kliyente. Intimo shooting bricks, ex Lasal star pala ito, basketballista. In full court legal press over multi-million no work construction deal. Parang ano lang parang ghost project din. So ayan, lahat po tayo alam ng mga kamunting tinig, ang atin dito is kahit nakaposisyon pa sa gobyerno under Marcos administration, katulad niyan, karamihan sa mga Department of Public Works and Highway, may mga travel order na. May mga kaso na napi-freeze na yung kanilang mga assets. Sangkot po sa kanilang maanumalyang kontrata, paano nakakuha ng contracts, paano na-award sa kanila, bakit na-qualify sila despite of blah 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 na ganito. And then, only to find out, ipinagmamalaki ng isang
Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na ipinagmamayabang na iimbestigahan ng PICAB. Pero ito kapatid mo, disiplinahin mo yan. Kasi lumalabas na hindi siya licensed contractor tapos ng kontrata tapos takbuhan niya yung kanyang mga kliyente. So ano yun? Kaya marami pong talagang nagsasabi na talagang baka kinonsente. Kasi imposible daw na walang alam itong si Secretary ng Department of Trade and Industry doon po sa mga aktibidades ng kanyang kapatid. Okay? So mga kamunting tinig, yan po ang ating pag-uusapan o yan po ang pinag-uusapan natin ngayong araw. So maraming salamat po sa inyo. So kung desidido ka, Madam Cristina, nasa masawata ito mga ganitong klaseng illegal activity ng PICAB officials, so tingnan mo din yung bakuran mo, tingnan mo din yung kapatid mo. Paimbestigahan mo o napaimbestigahan mo na ba? Okay, so ito po muli ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino nagsasabi. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon po tayo ng activity sa ating Munting Tinig channel. Again, ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye and adios.